Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa huling Miyerkules ng gabi ng buwan na ito. Tunay po na ang Panginoon ay tapat, dakila, at patuloy po na tumutugon sa atin po mga panalangin, patuloy po na kanyang itinuturo ang mga dapat nating daanan sa bawat paglipas ng mga araw. At sa gabing ito, nawa ang bawat isa ay may maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan, at patuloy po na sinisikap sa biyaya ng Diyos na maging matibay, maging matatag ang pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat yan po ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo na po sa paggugol natin sa ating pong buhay. Kung kaya't ang kanyang salita ay laging bukas para malaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin, lalo na pagka tayo po ay maraming mga kabigatan na dinadala sa atin pong buhay. Kaya ngayong gabi, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Psalm chapter 68 verse 19. Psalm 68 verse 19. Ang sabi po dito, "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kami ay inyo pong pinatnubayan, iningatan, ginabayan, pinangunahan sa isang buwang uli na dumaan sa buhay po namin. Salamat po sapagkat tinugon mo ang aming mga panalangin, kami Panginoon ay inyo pong iningatan. At sa gabing ito, salamat ulit sa pagkakataon na mapupurihan ka, mapag-aralan ng iyong salita, at may panalangin ang bawat isa. Kaya Panginoon, sa aming pag-aaral, tulungan mo po kami na minsan pa makita ang kahalagahan ng panalangin sa buhay namin, na hindi namin hahayaan na ito ay aming makalimutan, ito ay aming ipagpawalang bahala, sapagkat tunay po na ang tanging bagay lamang na magsusustain sa amin sa buhay na ito ay yung amin pong relationship, ang aming constant communication sa inyo. Kaya Panginoon, sa aming pag-aaral, tulungan mo kaming maintindihan at maisagawa ito. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang professor na nagturo sa kanilang mga estudyante kung papaano mamamanage ang mga problema, ang mga kabigatan na dinadala o nakakaharap nila sa bawat araw sa university. Kaya ang ginawa po ng professor na ito, kumuha po siya ng isang baso at nilagyan niya ang basong ito hanggang kalahati. At ang tanong niya sa mga estudyante niya, ano sa tingin ninyo ang nagpapabigat sa basong ito na hawak ko? So, sabi ng iba, yung tubig po. No? Sabi ng iba, yung baso po. So, yun pong dalawang sagot na yun ang naging tugon ng mga estudyante sa kanya kung ano ang nagpapabigat sa baso na yon. Ngunit, ang sabi po nitong professor na ito, hindi yung laman ng baso na tubig ang nagpapabigat dito. At hindi rin yung baso mismo ang nagpapabigat. Ang dahilan kung bakit nagiging mabigat ang basong ito ay dahil sa tagal ng iyong paghawak sa kanya. Nakuha niyo po ang aking punto? Kasi ang sabi niya, magaan lang naman talaga itong baso na ito, pati yung laman. No? Pero bakit sa pagtagal ng oras na paghawak mo dito, parang nangangawit ka na, sumasakit na yung braso mo, sumasakit na yung iyong mga daliri. Sapagkat matagal mo siyang hinahawakan. Kumbaga, alam natin yung law of gravity, na napakalakas, parang pinupull down niya yung ating lakas. Okay? So, ang punto ko po ngayong gabi, tayong lahat po sa bawat araw ng buhay natin ay laging may dinadalang mga kabigatan. Hindi po natin yan may iwasan. Ngunit ayon po dun sa itinuro ng professor na yan, paano natin may ma-manage, ang challenge niya sa mga estudyante sa university para makayanan natin, para makasurvive tayo sa buhay na ito, huwag nating hawakan ng matagal yung mga kabigatan. Sapagkat the more na panatilihin mong hawak yan, lalo mong mararanasan ang kabigatan, ang hirap, At the more na hawakan mo yan, the more na hindi mo mararating yung pangarap mo sa buhay or yung dapat mong marating sa buhay na ito. At ganoon din po sa ating pamumuhay sa mundong ito.
May purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po aksidente na naandito po tayo sa lupa or pinanganak tayo dito sa lupa. Hindi po aksidente naging Pilipino ang lahi natin. Hindi po aksidente ang pagkakalagay, no, sa kung saan tayo ay naroon ngayon. No po? Lahat po yan ay may dahilan. Lahat po ay may dahilan ang Diyos. Okay po? At sa gabing ito, makikita po natin ang isang awit ng papuri at pasasalamat, no, na ginawa po ni Haring David. At napakaganda po ng nakalagay sa maikling talatang ito at dahilan kung bakit siya nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi dito, "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens." Ano po? So dito po nagpupuri, nagpapasalamat si Haring David sapagkat meron siyang Diyos, meron siyang tagapagligtas, meron siyang Panginoon, no, na nagbubuhat ng kanyang kabigatan araw-araw. Napakagandang katotohanan po noon, di po ba? Na sa bawat araw, meron kang katuwang, meron kang katulong na magbuhat sa ating pong mga kabigatan. At naniniwala po ako ngayong gabi na walang tao sa oras na ito na walang kabigatan. Lahat po tayo ay may dinadala. Lahat po tayo ay may suliranin. Lahat po tayo ay may struggle, no, na gusto natin pong mapagtagumpayan. Di po ba? Kaya ngayong gabi mga kapatid, nawa ang makita at matutunan natin ay hindi natin kailangang sarilinin, no, at laging buhatin ang mga kabigatang ito. Matututunan po natin ngayong gabi kung ano ang dapat nating gawin sa mga kabigatang ito na atin pong dinadala sa bawat araw. At makikita rin po natin ngayong gabi na meron tayong katuwang or kasama, no, na pwede nating pagbigyan, no po, ng ating pong mga kabigatan. At ayon po dito sa talatang ito, ayon kay Haring David, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Load Lifter. The Load Lifter. Ang nagbubuhat ng kabigatan. No po? At yan nga po ay walang iba kundi ang Panginoon. Ngayon pong gabi, kung babalikan natin itong Psalm chapter 68, mababasa po natin dito, no, ang dahilan kung bakit nagpupurit, nagpapasalamat si Haring David sa Panginoon. Pinakita dito kung ano ang kamangha-manghang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Na po, siya ay iniligtas, no? Ang buong Israel ay tinulungan ng Panginoon, no? Pinotektahan sila sa mga kaaway, no po? Iniligtas sila sa tiyak na kapahamakan. At katulad po ng lagi nating napapag-aralan tungkol sa buhay ni Haring David, siya po ay punong-puno ng labanan, no? Ang daming gustong pumatay sa kanya, ang dami niyang naging problema. Pero ang makikita natin kay Haring David, lalo na sa katapusan ng kanyang buhay, no po, ay walang sinuman na tao o kaaway, no, na nakapanakit sa kanya, no, or nakapatay sa kanya. Kundi ang sabi doon sa 1 Chronicles chapter 29, he lived a full life. He enjoyed a long life. Ano po? So, pakita po natin dito kung paano niya ipinahayag, ano po, ang dahilan kung bakit at the end of his life, ano, ito yung description ng kanyang buhay, no? He lived a long life, ano? He enjoyed a long life sa kabila ng napakaraming mga kabigatan na nakaharap niya. Ito po ang sekreto. At mga kapatid, ngayong gabi, kung marami tayong mga kabigatan, nawa mapakinggan natin ito at magawa po natin itong ginawa ni Haring David kung bakit at the end of his life, yun po ang description, no? He lived a long life, no? He enjoyed long life. At naniniwala ako ngayong gabi na mararanasan din natin yun kung gagawin din natin ang mga katotohanan na makikita natin sa talatang ito. Meron po tayong tatlo na katotohanan tungkol po dito sa load lifter na ito na walang iba kundi ang Panginoon. Ang una po na makikita natin, the identity of the load lifter, no? Ang pagkakakilanlan na nagbubuhat ng ating kabigatan. Okay? Napakahalaga na makilala natin sino ba ito na willing tumulong sa atin. Kasi tayo po mga tao, no? Hirap po tayong magtiwala eh.
no? At gusto lagi natin na pagka tayo may kabigatan o may problema, ang una na naisip natin, tayo muna ang magsosolve, di po ba? Yung diskarte muna natin. Gagawa muna tayo ng sariling diskarte para mabigyan ng mga solusyon ito, para mapagaan itong ating mga kabigatan. Like for example, marami tayong mga utang, no? Marami tayong bayarin, marami tayong gastusin, meron tayong karamdaman, no po? Meron tayong problema sa mga relationships natin. Madalas ang una nating ginagawa, tayo muna ang gagawa ng solusyon, no? Sometimes nahihiya tayo na humingi ng tulong, di po ba? Pero si Haring David, mga kapatid, ang sekreto ng mahaba at maayos niyang buhay, ang sekreto ng kanyang tagumpay sa buhay na ito, ay lagi siyang humihingi ng tulong. Lagi niyang ipinapasa yung kabigatan at yung matindi niyang mga problema. Hindi sa tao, no? O hindi kung kanino man, kundi sa Diyos. Okay? At dito, ipinakita ni Haring David bakit laging sa Diyos niya binibigay yung kanyang burdens, no? Kasi dito ni-reveal ni King David yung truth about the identity of his God, no? Ang sabi dito, praise be to the Lord, to God our Savior, no? So tatlong description ang binanggit dito ni Haring David. Ang una, Lord, okay? Pagka sinabing Lord, no, sa Bible, ang ibig sabihin po nito ay ruler of everything. Ruler of everything. No, siya ang tagapanguna sa lahat ng bagay. Ang sabi po sa Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. At pagka sinabi nga na He is the Lord or the ruler of all things, ang ibig sabihin lahat ng bagay, no, lahat ng nilalang ay susunod sa Kanya. Walang pwedeng tumanggi, walang pwedeng kumwestiyon, no? Because He is the Lord of all, the ruler of all. Dapat tayo pong lahat, no, ay magtiwala, no, at sumunod sa Kanya. At wala siyang iuutos o ipapagawa, no, na makakasira o makakasama ng Kanyang mga pinapangunahan. At dito po sa Philippians chapter 2 verses 10 and 11, ipinakita po dito ni Apostol Pablo kung sino yung dapat nating ituring na Lord sa mundong ito. Ang sabi po dito, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So makikita po natin dito yung lordship ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. No? Lahat ng tuhod ay luluhod. Ang ibig sabihin nun, magpapasakop, no, sa Panginoong Hesukristo. Susunod, no, sa Panginoon. Walang sasalungat, no? Walang hindi susunod sa atin pong Panginoon, sapagkat siya ang Panginoon ng lahat. At pagka tayo pong lahat, no po, nagpakumbaba sa Panginoong Hesukristo, ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Diyos. Ay matutuwa, ang Panginoong Diyos sa atin pong gagawin kung tayo po ay magpapasakop sa Panginoong Hesukristo. So yun po ang identity ng load lifter na ito. He is the ruler of all. At anuman ang kanyang iutos, yun po ang makakabuti sa kanyang pinapangunahan. Kaya ngayong gabi ito, kung anuman ang iutos sa atin ng Panginoon, nawa ay huwag tayong magdalawang isip, 100% po nating sundin yun sapagkat yun ang makakabuti sa atin. Ang pangalawa na pinakitang identity dito ng load lifter, hindi lamang Lord, kundi to God, no? Or God, yun po ang pangalawa. At sa Bible po, pagka binanggit mo yung salitang God, ang ibig sabihin, He is the creator and the sustainer of everything. He owns everything, no? Siya ang lumikha at siya ang nag-aalaga, no, ng lahat ng nilikhang ito. Okay? Siya ang may-ari ng lahat, wala po tayong pwedeng angkinin. Yan po ang sabi sa Psalm 104
verse 24. How many are your works, O Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. Okay? Ang sabi diyan, in wisdom you made them all. Okay? So pagka sinabi po natin na God, no, ang ibig sabihin siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Okay? At ito ang isa sa mga identities ng load lifter na binabanggit dito ni King David. Na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng long life. Na-enjoy niya yung kanyang pamumuhay dito sa mundong ito. Kahit 70 years old lang ang kanyang itinagal. Sapagkat ang mga burdens ng kanyang buhay ay ipinapasa niya, una, sa ruler of all, second, sa creator and sustainer of all things, and then ang pangatlo na makikita natin dito, our Savior, no? Ang ating tagapagligtas. Na pagka sinabing Savior, no? Rescuer. Na ang pinapakita po nito yung kanyang function, no? Na itong Panginoon, itong Diyos ay tagapagligtas, no? Tagapagsalba. Ito ang kanyang isa sa mga function, no? Hindi po siya tagasira, no? Hindi siya tagawasak, kundi siya po ay tagapagligtas. Kaya itong si Haring David, sa Panginoong Diyos siya humihingi ng tulong. Sa Panginoong Diyos siya nagbibigay ng kanyang kabigatan. Sapagkat ang number one na gagawin sa atin ng Panginoon, ang number one na ginagawa sa kanya ng Panginoon, no? Every time na siya humihingi ng tulong, kinukuha niya kay Haring David yung kabigatan. At ganyan din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Every time na may kabigatan tayo, every time na may problema tayo, na parang ang hirap bigyan ng solusyon, every time na tayo nangangamba, no po, dahil sa mga mangyayari, dahil sa mga nangyayari at present, or mangyayari in the future, or maybe sa mga nangyari in the past, no po, ibigay po natin yan sa Panginoon, no, sapagkat ang Panginoon, ang isa sa kanyang gagawin sa atin, tayo po ay iligtas. Kaya nga pinadala niya ang Panginoong Hesukristo dito po sa lupa, sapagkat yung kabigatan, no po, yung kaparusahan ng kasalanan ay hindi po natin kayang mapagtagumpayan at mabigyan ng solusyon. Ano po? Kahit anong kabutihan ang gawin po natin, kahit na tayo ay pumasok sa iba-ibang mga relihiyon o kaya tayo ay magpabinyag, ano po? Hindi po yun sapat para tayo ay maligtas. Kailangan po nating sumampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan at para tayo po ay pumunta sa langit. Kung isusuko po natin sa Panginoong Hesus ang atin pong buhay, tatanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Si Haring David, mga kapatid, nagtagumpay siya sa napakaraming laban or sa lahat ng laban ng buhay niya. Sapagkat ang Panginoon, hindi lang tayo ililigtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, kundi sa bawat araw ng buhay po natin, sa mga struggles natin, issues, no, ng buhay na ito. Kung hihingi tayo parati ng tulong sa Kanya, ng lakas para maayos natin itong mga problema natin, handa po siya na lagi tayong samahan at tulungan. Ano po? Para mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, ang unang katotohanan na makikita natin about the load lifter, na walang iba kundi ang Panginoon, ay yung kanyang identity. Ngayong gabi, gaano mo kakilala at gaano ka nagtitiwala sa Panginoon? Si Haring David, ito ang kanyang pagkakilala sa Diyos na kanyang sinasamba. He can lift all his burdens. No? Kaya, basta't may burden siya, binibigay niya. Ngayong gabi mga kapatid, para hindi tayo mabigitan, para hindi po tayo mahirapan sa mga suliranin natin, bakit hindi mo ibigay, no? Bakit hindi mo isuko lahat yan sa Panginoon? Sapagkat ang talatang ito ay maliwanag na nagsasabi. At ang katotohanan ng kanyang identity ay nagsasabi na pwede natin siyang pagtiwalaan,
pwede nating ibigay sa Kanya ang atin pong mga kabigatan. Kaya ano po ang mga kabigatan nyo ngayong gabi? Tandaan nyo yung baso na may lamang tubig. No po? Ang dahilan kung bakit yan ay bibigat ay dahil sa tagal ng iyong paghawak. Mas lalong bibigat po itong mga kabigatan natin kung hindi natin ito ibibigay sa Panginoon. Kung ito ay aangkinin natin at aakalain natin, no, na walang makakatulong sa atin. Meron, mga kapatid, yan ay ang Panginoon. Okay po? So yun ang una na gusto ko pong makita natin ngayon pong gabing ito. No, yung identity ng load lifter. At yan po ay ang Lord God and our Savior. Okay, ang pangalawa po, hindi lamang yung kanyang identity, but the ability of the load lifter. Anong kakayahan niya? Okay? Yun po ang maganda sa pangalan ng Panginoon. Yung kanyang pangalan na inireveal, no, dito po sa Biblia ay may kasamang function, no? Katulad nga ng Lord, no, ang ibig sabihin, anuman ang iutos niya, no, anuman ang ipagawa sa atin, dapat nating pagtiwalaan sapagkat siya ay matuwid, no? Siya po ay banal. Siya po ay may katarungan, no, na pinuno ng buhay na ito. Siya po ay Diyos sapagkat siyang may-ari ng lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At siya ay tagapagligtas sapagkat hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya yun po ang isa sa mga functions, no, na kanyang gagawin at ginagawa sa atin. Tagapagligtas. Ano po ang kakayahan ng load lifter na ito? Ang sabi po sa Matthew chapter 19 verse 26. Jesus looked at them and said, "With men this is impossible, but with God all things are possible." No, napakaganda po ng sinabing ito ng Panginoong Hesukristo. Sa mga tao, no, ay imposible ang maraming mga bagay. Pero sa Panginoon, all things are possible. Okay? Lahat ng bagay ay posible. Na dito po sa mga talatang ito, ang dinidiscuss po nila ay yung kung paano maliligtas ang tao, magkakaroon ng eternal life. At ito po yung encounter ng rich young ruler at ng Panginoong Hesukristo. Nang sabi ng Panginoon, no, kung talagang kung gusto mong magkaroon ng eternal life, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Pero nalungkot yung rich young ruler sapagkat napakarami niyang ari-arian. Kaya sabi ng Panginoon, napakahirap, no, na pumunta sa langit ng mayaman. No? Then, pagdating dito sa verse 25, no, sabi ni na Peter, paano kami? At sabi ng mga disciples, sino ang masisave? No? And then, ito ang sagot ng Panginoon. Yun nga, yung imposible sa atin, no, ay posibleng lahat sa atin pong Diyos. Ang ibig sabihin, kaya niyang lahat na gawin. Kaya ngayong gabi, many times ang atin pong tingin sa atin pong mga problema, or may mga problema na ang tingin po natin ay imposible nang masolve. Diba? Imposible nang may makaayos nito. Mga kapatid, pagkayan ang takbo ng utak natin, nawa maalala po natin itong Psalm chapter 68 verse 19. Na ipinapakita nito yung ability ng load lifter, no, ng Panginoon. Pwede nating ipagkatiwala sa Kanya lahat po ng kabigatan natin, lahat ng pangamba natin, lahat ng pangangailangan natin. No, sapagkat ang sabi ng talata ng Matthew chapter 19 verse 26, no, yung mga imposible sa mga mata natin, sa pag-iisip natin, yung mga hindi natin kayang bigyan ng solusyon, kayang bigyan ng solusyon niya ng Panginoon. Ibigay lang natin sa Kanya. Okay? So ngayong gabi, meron ba sa tingin ninyo na para bang imposible ng mabigyan ng solusyon, no, na problema ninyo? Subukan mo na ibigay sa Panginoon. No? Ipanalangin natin sa Panginoon. Ihingi natin ng tulong sa Panginoon. At sa biyaya niya, alam ko po, dahil po sa mga talatang ito, aayusin po yan ng Panginoon. Pagagaanin ng Panginoon ang atin pong mga kabigatan. Because He is able. Nothing is impossible to Him. Isa pa pong talata, ang sabi po dito sa Jeremiah 32 verse 17, "As sovereign Lord,
You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Walang mahirap sa Panginoon, no? Nalikha niya nga ang buong sanlibutan, eh. Di po ba? Kaya walang mahirap sa Panginoon. Walang mabigat sa Panginoon. Walang limitasyon ang Panginoon. Kaya muli, mga kapatid, pagtiwalaan natin ang atin pong load lifter na walang iba kundi ang Panginoon. Ibigay natin sa Kanya lahat ng atin pong mga kabigatan. So yun po ang pangalawa na katotohanan na ipinahayag dito ni Haring David tungkol po sa load lifter na walang iba kundi ang Panginoon. Ang una, the identity of the load lifter. Secondly, the ability, no, of the load lifter. Ang sabi diyan, kung babalikan natin itong Psalm chapter 68 verse 19, who daily bears our burdens, no? So kanyang binubuhat ang atin pong mga kabigatan. Okay? So ang pangatlo na katotohanan po na pinakita dito ni Haring David tungkol po sa load lifter ay his consistency, no? His consistency. So nakita natin yung identity, yung ability, ngayon po yung consistency, yung kanyang katapatan. Okay? Ang sabi dito, kung babalikan natin itong verse 19, who daily bears our burdens. Pansinin yung word na daily. Okay? Ang ibig sabihin, araw-araw. At napakagandang balita po nito para sa atin, no? Sapagkat ang Panginoon, no, ready siya, no? At kaya niya na tanggapin, pasanin yung mga loads natin pag pinasa natin, hindi lamang once a week or monthly, kundi every day. Okay? Naalala ko po nung ako ay kumuha ng lisensya sa pagkakasal, no, sa Calapan. At ang sabi nung secretary, sir, balikan nyo ito after 1 month. Kasi once a month lang pumupunta yung director dito. No, hindi weekly, hindi everyday. Kaya kailangan nyo pong maghintay ng 1 month. So, sabi ko, nako, ako'y taga Maynila, no? So, after 1 month, babalik ulit ako dito. So, ibig sabihin, magastos, no? At oras, no? At saka yung hirap ng biyahe, ay may experience mo. Bakit mo may experience yun? Sapagkat once a month lang dumadating yung director, yung peperma, yung mag-a-approve ng iyong application. At ang hirap pagka ganun, di po ba? Yung once a month lang or once a year, no? O once a week, darating yung mag-a-approve ng hinihingi mo. Pero dito, ang gusto pong ipakita ni Haring David, no? Kung ikaw ay may kabigatan, pwede mo na siyang ibigay ngayon, no? Hindi mo na kailangan maghintay ng 1 week or 1 month, no? At hindi mo kailangan mag-worry, no, na baka sobra ng daming burden na dala ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na inuna ni King David dito yung identity ng load lifter na ito para makita natin, no, mga kapatid, ngayong gabi na pwede nating pagtiwalaan, no, po ang load lifter na ito, ang Panginoon, no? Pwede nating ibigay lahat, no? Hindi natin kailangang mag-hesitate, no? Hindi natin kailangang mag-alinlangan na baka hindi tayo ma-accommodate, no? Sapagkat ang dami na niyang inaasikaso. Hindi po, kundi dito, kaya pinakilala muna ni Haring David yung identity ng load lifter na ito para ma-realize natin, no, that he can take everything and anything. Lahat ng klase ng burden, no, mabigat man yan, imposible man yan sa mata natin, no, kaya yan ng Panginoon. And he can do it daily, no, consistently. Hindi mo makikita, no, sa Panginoon yung sasabihin ka na, oops, hindi pwede ngayon, no, busy ako, no, o kaya on leave ako. Hindi po. Ang Panginoon 24/7, every second of our lives, nakatutok po yung attention niya sa atin. Handa na tayo ay tulungan, no, handa na kunin ang atin pong mga burdens. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa ang talatang ito na atin pong pinag-usapan, no? Ang talatang ito, ang awit na ito na sinulat ni King David, no, tungkol po sa kabutihan, kadakilaan,
kapangyarihan ng atin pong Panginoon ay magbigay po sa atin ng kagaanan, no, kalakasan. At sa pamagitan po nito ay huwag tayong tumigil, huwag tayong manghina sa atin pong pagsunod sa utos, no, at sa kalooban ng atin pong Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako ngayong gabi katulad ni Haring David, kung natapos niya ng maayos at matagumpay ang kanyang buhay dito sa lupa, ganun din po ang mangyayari sa atin, no? Kung ibibigay natin lahat ng ating mga kabigatan sa ating pong Panginoon. Kung matatanim po sa ating puso at ating isipan ngayong gabi yung identity, no, yung ability and consistency ng load lifter na ito na walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, ibigay natin ang lahat ng kabigatan natin sa ating pong Panginoon para magkaroon tayo ng kapahingahan, kalakasan, at kagalakan po habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa paalala at encouragement ng inyong salita. Lahat kami Panginoon ay may mga kabigatan na dinadala sa oras na ito. At nakikita mo yun Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa inyo. Tulungan mo kami na ibigay namin ang lahat ng kabigatan namin, lahat ng problema namin, lalo na yung mga sa tingin namin ay wala ng solusyon. Ibigay namin itong lahat sa inyo, Panginoon, at iwanan namin ito sa inyo. Salamat po sa kaaliwan ng salitang ito. Tulungan mo po kami na magtagumpay sa mga problema na amin po nakakaharap everyday. Katulad po ng tugon ni Haring David sa kabutihan mong ito. Siya po ay nagpuri at nagpasalamat. Kaya Lord, tulungan mo kami huwag makalimot, magpuri, sumamba, magpasalamat Panginoon sa inyo. Sapagkat ikaw ay tunay na dakila at makapangyarihan at mabuti sa amin. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.